Pinagtibay ng European Parliament ang resolusyon ng ilang miyembro nito na nananawagang palayain si Senator Leila de Lima. Hinihikayat din ng European Parliament ang European Union na umaksyon para makumbinsi ang Pilipinas na tuldukan na ang mga dimanoy extrajudicial killing. Kabilang sa mga pwede raw gawin ng EU, tanggalin ang pribilehyo ng Pilipinas na makapag-export ng mga produkto sa mga bansang bumubuo ng EU nang hindi nagbabayad ng buwis. Inalmahan ito ng Malacanang. May report si Sandra Aguinaldo. Ang resolusyong nananawagan para palayain ng gobyerno ng Pilipinas si Senadora Leila de Lima aprobado na sa European Parliament. Kinundi na rin sa resolusyon na yan ang mga insidente ng umunay extrajudicial killings na dapat daw ay tapusin na ng Pilipinas. Dapat daw gamitin ng European Union ang lahat para mapilit ang Pilipinas na gawin yan. Kabilang na ang posibleng pagtanggal sa tinatawag na GSP Plus preference sa Pilipinas. Ang GSP Plus preference ang nagbigay daan noong 2014 para makapag-export ang Pilipinas ng ilang produkto sa mga bansang miyembro ng EU nang hindi kailangang magbayad ng tripa o buwis. Kabilang dito ang processed fruit, isda, ilang pagkain, coconut oil at textile. Pero may kaakibat itong kondisyon, ang pagsunod sa ilang kasunduang may kinalaman sa human rights, environment, good governance at iba pa. 6.8 billion euros o katumbas ng 300 billion pesos na halaga ng mga produkto ng Pilipinas ang inangkat ng EU noong 2015. Ang Malacanang umalma. Si Presidential Spokesman Ernesto Abella iginiit na hindi gawain ng Duterte administration ang extrajudicial killings. Kriminal at hindi raw politikal ang dahilan ng pagkaaresto ni De Lima. Minanipula umano ng kritiko ng administrasyon ang impormasyon para protektahan ang kanilang sariling interes. Umapila din ito sa European Parliament na pag-isipang muli ang sinabi nitong posibleng pag-alis sa pribilehiyo ng Pilipinas at hayaan ng bansa na ayusin ang mga sarili nitong problema nang walang pakikialam. Sa isang pahayag, ikinagalak naman ni De Lima ang hakbang ng European Parliament. Ito raw ang patunay na may malasakit ang ibang bansa sa nangyayari sa Pilipinas. Sabi ni De Lima, hindi ito pakikialam sa ating bansa, kundi pinagsamang paninindigan para sa katotohanan, hustisya at pagkatao. Kailan daw kaya magpapakita ng kanilang tapang ang public institution sa bansa laban sa kasinungalingan at pagbaliwala sa batas? Sa kabila nito, wala pa naman daw epekto sa negosyo ang pagpuna ng international organizations sa pagdami ng namamatay sa kampanya kontra droga at maging sa sinapit ni De Lima. Ayon yan sa presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Europe is our second biggest investors. You've been hearing background noises. Concerned sila sa EJK. But in reality, that has not really manifested in their withholding their investments. Sandra Aguinaldo, GMA News.